nasa studio po natin si Lovely Fragata. Ito po yung asawa at si Henry Andres. Ito po yung boyfriend. Nais niyang makausap ang kanyang asawa para makipaghiwalay sa kanya ng maayos dahil sa may bago na nga daw po siyang mahal. Ito naman tayo. Closure Hiwalayan na ba, naman. Idol? Yes. Oo. Parang dumarami ng dumarami itong mga mag-aasawa na nagkakahiwalayan. Samantalang kami dito, gusto namin sila yung Mapag-ayos. dapat magkabalikan. Magkatabi pa talaga sila. Ito po yung bago niyang boyfriend, Idol. Ito yung bagong boyfriend Yes po. ni ma'am. Tapos nandito si sir. Wala po, nasa po. line 3 po. Nasa? Camarines. Laguna po. Ma'am Lovely, kasal ho kayo ni Sir Roberto. Opo. At itong boyfriend mong bago. Opo. Uy, ipakita nga natin. Pakita natin. Direct, silang dalawa. Ayan. Sir, ako po'y humahanga. Ang pangalan niyo po, sir, is Henry Andres. Yes, sir. Humahanga po ako sa inyong katapangan. Ang tapang niyo, sir. Talaga, sir, ang tapang ng apog niyo, sir. Pupunta kayo rito, harap po National TV, para ideklara na kayo po ang bagong boyfriend nitong si Ma'am Lovely na may asawa. Okay po sa inyo yun? Saan ka humiram ng tapang, sir? Pakibigyan mo naman ako, i-share mo nga sa akin yung katapangan mo, sir. Anyway, sir. Hindi ko alam kung paano natin pag-ayusin to. Mukhang decided na ata si Ma'am Lovely na iwan si Mr. Fragata. Baka may dahilan naman siguro. Ano pong dahilan ba't, Ma'am, iniwan mo si Sir Roberto kapalit ni Sir Henry? Matagal na po sir na mahiwalay po kami. Ang komunikasyon Gaano lang, katagal na pong? ngayong taon po mag-8 years na po. 8 years na. Opo. Pero hindi pa rin anal. Hindi pa po. Alam mo ba, ma'am, na dahil dyan, pwede kang makasuhan, makulong, kayong dalawa magpusasan. Opo. Hanggat hindi ka anal, hindi kayo pwede magsama. Opo. Maliban na lang kung si Sir ay meron na rin kinakasama. Meron na ba? Wala pa po. Yun lang. Kasi kung meron ng kinakasama din si Sir, may kasabihan kasi sa korte, kapag halimbawa nagdemanda si Sir, meron siyang kinakasama, he who comes to the court must have clean hands. Diba? Clean ang kanyang kamay dahil wala pa pala siyang kinakasama. Anong dahilan man ba't kayo nagkahiwalay? Nung nag-start pa po nung nanganak po ako dun sa bunso ko na mga 2010 po. Okay. Tapos nasiis po ako noon. Tapos 2011, Opo. umuwi po kami ng Pangasinan kasi hindi ko na po kaya magtrabaho noon. Hindi, ano nga po mang pinakadahilan, madam, kung bakit nyo Yung parang hiniwalayan? financial problem po. Financial? Opo, nanghihingi po ako noon. Tapos sabi niya, maghanap daw po ako ng lalaki ko na magbibigay ng pangangailangan ko. Wow, teka muna. Po. Tapos, Nagising ako doon, inaantok-antok na sana ako ng konti. tapos doon po, parang yung buhay ko po noon, pinariwara ko na po. Siya mismo ang nagtulak sa iyo na maghanap ng lalaki na makakapagbigay ng perang gusto mo, Opo. yung sa requirements mo. Baka naman napakataas po ng requirements po ninyo. Hindi po. Hindi Magkano po. po yung perang ina-expect niyo po sa inyo, mister? Wala po akong hinahanap sa kanya noon na malaki kasi noon po nung nasa Laguna kami, kumakahit po ako naglalabada, nagkikertaker ng bahay. Wala ko siyang binibigyan ng suporta. Meron po, pero hindi po sapat po. Magkano po yung hindi sapat? Noon po dati po nagpapadyak lang po siya. Okay, magkano po ang binibigay niya? Mga 180, mga ganun lang po. Kada araw? Opo, noon. 180 kada araw. Hindi po, mga 120 ganun, 100 o 80 pesos ganun po kasi mahina po ang padyak noon. May nang padyak. Opo. So, hindi nyo po nagustuhan yung ganong halaga na binibigay sa iyo, nakukulangan po kayo, kaya syempre sinisingil mo siya or tinatanong mo siya bakit ito lang. So ito naman si lalaki, yan na ang kaya ko eh. Kung gusto mo na mas malaki dyan, maghanap ka ng ibang lalaki. Parang ganun po yung nangyari. Tama? Hindi po. Parang sabi ko sa kanya po noon na kailangan ko ng mga ganito para sa mga bata po. Kasi ako po hindi ako makahanap buhay noon kasi may anak po ako noon na may hydrocephalus. Tapos po noon, sabi niya, di maghanap ka ng lalaking magbibigay ng pangangailangan mo. Sige, ma'am, para maging klaro lang, Apo. hindi sa kinakampihan ko to si Mr. Fragata, mababaw po yung dahilan ng paghiwalay ninyo, kung tutuusin, pera. Oo nga, isa sa mga
dahilan ng paghiwalay ng mga mag-aasawa ay yung pera talaga. However, sa kaso po ninyo, hindi lang ma-meet ni sir yung requirements ninyo. Sana ma'am, kayo ang nag-adjust. Sorry, pangaralan lang kita ma'am, kung tama itong pagkakaintindi ko. Di padyak yung trabaho ni sir. At ikaw na mismo nagsabi, maliit lang kasing kinikita ni padyak at that time. Opo. So, bakit ka mag-expect ng anything more than that? Dahil kapag mag-expect ka ng anything more than that, doon sa 120 na kinikita niya, dyan matututo mang hold up to o magbenta ng droga. Totoo, ma'am. Kasi may requirement si Mrs. Pag uwi ko, dadaktakan ako, kulang tong pera. Nag-aaway kami sa pera. Didiscard yan. Ang sisti, masamang discard ang gagawin niya. Magbenta ng droga, mang hold up, mang snatch, agaw cellphone, at kung ano pa. Dahil, naghingi ka ng pera na hindi niya kayang ibigay. Sana, dumiskarte ka rin, meaning, nagtrabaho ka para dalawa kayo. Di ba, ma'am? Pero sige, pakinggan natin si Mr. Fragata. Mr. Fragata, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, andito po si Mrs. kasama po yung bago niyang boyfriend. Alam ko po, napapakinggan ko sa radyo. Okay, ano po yung inyong reaksyon? Ang gusto raw po ni Mrs. ay makipaghiwalay na raw na maayos sa inyo kasi hindi ka na niya mahal at meron siyang bagong mahal. Hey, ayos lang sa akin, sir. Okay lang. Dahil yan, nung nasa Pangasinan na yan, maraming asawa yan. Akala siguro ng boyfriend niya, nakachamba na siya. Magtanong-tanong siya sa Pusurubyo. Baka asawa ng bayan yan, man, sir. Asawa ng bayan. Ba't nyo nasabi asawa ng bayan, sir? Tatagal-tagal namin na pagtama yan. Pinabayaan niya yung mga anak namin. Nagtatrabaho ko sa La Union. Ang ginagawa niya, bumuwi sa bahay ng lalaki niya. Yung mga bata nandoon sa bahay namin na nag-iisa. Pati yung may hydrocephalus nung buhay pa. Bata pa. May sakit yung hydrocephalus. Dinapnan ko yun. Walang ilaw. Mga bata. Siya naman nagpapakasaya doon sa asawa niya doon. Nakikasama niya dati na lalaki. Hindi dapat tinutulugan niya yung mga ganyan na babae. Kala siguro ng kasama niya, nakachamba na siya. Hindi. Pang ilan lalaki na sa kanya. Yan. Okay. Sandali po, sir, ha? Sandali lang po. Sir Henry Andres, paano niyo po nakilala itong si Ma'am Lovely? Saudi po. Sa Saudi? Sa Saudi, sir. Nag-OFW din kayo, ma'am? Opo, OFW po ako. Tapos OFW din kayo, Sir Henry. Yes, sir. Nagkakilala kayo doon. Yes, sir. Okay. Now, nung nililigawan mo siya, I'm sure niligawan mo na siya o siya ang nanligaw sa'yo. Ano bang nangyari? Niligawan ka ni ma'am o ikaw nanligaw kay ma'am? Ako ang nanligaw sa kanya, sir. Ikaw nanligaw sa kanya. Okay. Gaano katagal bago kayo nagkasagutan o bago niya sinagot ka? 3 months, sir. 3 months mo siya niligawan. Opo, sir. Pero alam mo na may asawa siya noon. Opo, sir. Pero yung sabi sa akin, sir, hiwalay sila sa asawa niya, sir. Okay. Alam mo na ba na asawa ng bayan daw ito? Sabi ni Mister. Hindi ko po alam, sir. Okay. At hindi ka raw jackpot dito dahil maraming asawa to. So, anong reaksyon mo? Hindi mo pala alam na maraming lalaki to na asawa ng bayan. Anong reaksyon mo na sinabi ni Sir na yung katabi mo ngayon, asawa ng bayan, ibig sabihin, sausawa ng bayan. Parang ganun na rin yung salita ni Sir. Pero sa akin, sir, masakit yun, sir. Masakit yun. O, sir. Kasi hindi ko naman alam na kwan, sir. Nasasaktan ka para sa kanya o nasasaktan ka dahil ito pala ang nakuha mong babae na marami palang asawa at hindi sinabi sa akin? O nasasaktan ka dahil yung salita ni Sir Roberto Fragata hindi maganda para dito sa girlfriend mo? O, Alin sir. doon? Nasasaktan ako kasi, sir, hindi ko alam na ganun pala siya, sir. Ngayon na alam mo na pala. So, ano pong reaksyon nyo? Ano pong maging plano po ninyo? Na alam mo na pala, ay mismo kay Sir, siya raw ay asawa ng bayan. Sir. Yun lang ko, sir, kung anong desisyon niya, sir. Hindi, ikaw. Anong desisyon mo? Ikaw ang lalaki. Ikaw nagdadala dapat sa relasyon. Sir Roberto, Sir, mga ilan po ang naging boyfriend ni Ma'am, Madam?
Ay, tanungin nyo na lang, sir. Baka pang-walo yan. Pangwalo. Hindi ko talaga mapigil na. Totoo lang talaga, sir. Yan, totoo lang. Kahit magtanong-tanong ka sa Puso Rubio, sa lahat ng bayan, sa lahat ng barangay sa Puso Rubio, hanggang Sampap yan, Pangasinan yan, mayroon na. Teka muna. Ibig sabihin, bawat barangay may asawa si Meron madam. yan, pati kapitan yan, kagawad, Grabe naman, sir. Huwag naman ganon. Ano yung baboy? pulis, pati pulis, sir. Sabi niya, Grabe. kumpare niya pulis, pero siya, tinitira rin siya. Tanong lang, aday bitin siyam. Ay. Ito na, ma'am. Ma'am, ilan na po yung... ganda mo naman, sir, magsalita. Huwag naman ganon, sir. Ma'am, ilan na po yung naging karelasyon po ninyo? Sa totoo lang po, ang naging karelasyon ko, 2 lang po. Pero sa Facebook po, sa mga Marami. sa mga ano po, marami po. Inamin ko po sa kanya yun. Mga ilan po yung sa kasama ng Facebook lahat, yung nakarelasyon nyo, maski na po Facebook, mga tansya nyo lang po, more or less. Mga 6 po. Hindi 8. Medyo na sobra yung nata. totoo pong naging boyfriend ko, 2 lang po. Pero sa Facebook, saka 8. So lahat pati yung Opo. karelasyon Nung mas sa nag-abroad Facebook. po ako, yun po. Yung So sa meron pong emo lang. tanod, chairman, Ay, wala police. po. Wala. Wala pong tanod, walang pulis. Dagdag lang to si Mr. Pragata. Wala po. Okay. Hindi, tatanungin ko muna, sir, ulit. Hindi ko natapos yung tanong ko at hindi ata tayo nasagot ni sir. Sir, ano pong reaksyon yung sasabi ni Mr. Grabe. Pragata? Kasi sabi mo, nagulat ka, no? Parang nagulat ka at Yes, sir. masama ang loob mo. Yes, sir. Ano pong, gusto mo siyang kausapin? Si ma'am. Kasi, sir, linihim na lahat sa akin, sir. Hindi ko naman alam na Na marami siyang asawa. kasal sila sa asawa niya, sir. Ang sabi sa akin, hiwalay sila, sir. Hiwalay na hindi kasal. At hindi mo alam na marami siyang naging asawa, ganon. Yes, Sa sir. relasyon. Ngayon po na alam nyo na ano pong mangyayari, ano pong plano po ninyo, sir? Gusto mo kausapin si Mr. Pragata? Okay. Naiyak si sir? Ba't ka naiyak, Mr. Andres? Mr. Pragata, sir. Sir, Naiyak po si Mr. Andres doon po sa nasabi ninyo. yan, mga kalokohan nila yan. Kahit alam na niya na may anak at may pamilya yan, pinatulan pa rin niya. Ang gusto siguro niya, makuha niya yan. Di sa kanya na. Ginagawa nila, yung gugulo sila ng pamilya. Nananahimik kami dito. Nagpapakahirap ako rito para mapaaral ko lang yung dalawa. Yung anak ko sa Puso Rubio, tumawag sa akin kanina. Humihingi na naman ng pera. Wala talaga may bibigay muna. Mag-aanak buhay pa ako bago ko siya mabagyan. Pero siya, nandyan siya sa asawa niya yan. Kawawa yung mga anak niya na doon na may anak pa na maliit. Imbis na siya ang mag-alaga dyan sa mga yan. Inaalagaan niya dagong yan. Diyan siya magpakasaya. Oo. Sa kanya na yan. Tayo na yan pare. Jackpot ka dyan. Pwede po sumagot. Sige po, sir. Madam. Okay po. Kauwi ko lang po last month. Last month lang. Opo, galing po ng Oman. Okay. August 14 po. Okay. Ngayon, ang usapan namin ng mga anak ko, Ma'am. Sige, habang... Wala po kasi akong perang inuwi. Ang pera ko lang po na inuwi, yung hadiah ko lang po nung 8, yung 3-8 po. Sige, ma'am, ilang taong kayo doon sa Saudi? Nag-finish contract po ako. Kaya nga po, gano'n kayo katagal doon? Ay, hindi po. Oman po. Oman, sige, gano'n kayo katagal sa Oman? 2 years po nung... Ilan po, 2 years? Opo. Wala kayo naipon? Wala po. Kasi monthly po, nagpapadala po ako. Saan po? Sa kanila po, nagpapadala ako monthly. Tapos sa Pangasinan, monthly din. Kaya yung sahod ko po na 150, nadidivide po yun ng 3. Sa budget ko po, pang load,
Tapos sa mga gamit na pangangailangan ko. Tapos nagpapadala din ako sa kanila monthly. So hindi po kayo nagkulang sa Opo. pagpapadala? Ngayon lang po, na pag-uwi ko, wala po kasi talaga ako. Kasi nung December po, umuwi din po ako kasi namatay po yung anak ko na yung may hydrocephalus po. Yes, ma'am. Kaya ma'am, yan ang sinasabi ko sa lahat ng mga OFW na huwag niyo pong ipinapadala ang lahat ng sweldo niyo dito sa Pilipinas. Dapat meron talaga kayong sinisave para pag uwi ninyo, sakali man nagkagulo-gulo o may nangyaring hindi ka nais-nais na si Mr. ay meron ng iba o si Mrs. ay meron ng iba, then hindi ka bokya. Meron kang pera na itabi. Diba, ma'am? Opo. Yan kasi ang nagiging problema ng marami sa ating mga OFW. Pinapadala sa mga kamag-anak lahat ng pera nila up to the last centavo. At hindi nila alam, winawaldas lang pala ng mga kamag-anak nila, yung mga perang pinagpawisan nila. Pag uwi nila rito, bokya. Tulad ni ma'am, bokya siya. Opo. Naubos. Wala siyang ipon. Sayang po yung pinagpagura nyo. Kasi Diba, ma'am? ganun po ang Ba't pa kayo ginagawa. nag-OFW kung pag uwi nyo, zero kayo? Sana hindi na kayo nag-OFW. Dito na sana kayo, nakapag-ipon pa siguro. So, wrong mistake, error ang tawag nga dyan. Well, sa susunod, ma'am, kung ikaw mag-abroad, alam mo nang gagawin, mag-ipon po kayo. Now, mabalik tayo sa pinaka-dahilan kung bakit napunta si madam. Ay gusto mo na maayos na hiwalayan. Opo. But sasabihin ko po sa inyo, ma'am, walang maayos na hiwalayan na maitatawag maliban sa annulment. Kung ang ibig mo sabihin, yung hiwalayan na hindi kanya pwedeng balikan magpakailanman. Kasi pwede magpirmahan sa MSWD o sa barangay na pagdating sa child custody, suporta, hanggang doon lang ang saklaw ng barangay at ng MSWD. Opo. Pero doon sa inyong kasal, korte po dapat yan. Kasi ma'am, sasabihin ko lang sa ito, no? Opo. Example, sabihin ni Mr. Fragata, sige, sa iyo na yan, Mr. Andres, wala na akong pakialam. And then, after a month or so, Opo. nagbagong isip niya. Pumunta sa pulis. Dala-dala marriage certificate. Opo. Pwede kayong pa-arresto ng dalawa. Opo. Posas kayong dalawa. Yun yun. Diba? Hindi naman pwedeng lagay sa kasulatan, kami magkakahiwalay na at hindi niya na ako pakialaman at hindi niya ako ididemanda. There's no such thing. Korte lang po ang pwede talagang makapagbigay sa inyo ng maayos na hiwalayan Opo. ni Mister. Meaning, i-annul ang inyo pong kasal. Opo. But anyway, kung yan ang gusto mo, sige, kausapin natin ngayon si Mr. Pragata. Mr. Pragata, Sir, so, pumapayag ka na itong si Mrs. Pragata ay sasama na kay Mr. Andres at hindi ka na magdidemanda laban sa kanya? Sa kanilang dalawa? kanya na yan, sir. Okay. Dapat naman siya dyan eh. Okay. Huwag niya lang yung pakikialaman yung mga anak namin. Yung mga bata. Tulungan niya kung gusto niyang tulungan yung mga anak namin. Apay nagkurang ak nga gitad kanya dati Ilan taong po binulat. ilan taong mga anak niyo, Nagkurang sir? ka talaga, nagkurang ka. Apay, dakkel ti sweldo ti OFW? Malaki, problema malaki bang tayo sweldo ka. ng OFW? Okay. Problema ka, mangitag ka, tabanger, ibagang pa. Sinabi niya sa mga anak niya, may mga alaga kami, yung mga baboy, mararami. Hana ako makaintindi. Hana ako makaintindi. Sorry, sir. Ganito na lang po. Kung ang pag-uusapan po tungkol sa bata, pwede ho kayo magpirmahan kung kanino po mapupunta ang bata sa visitation rights. Pwede ho yun. Gusto mo yung ganun sa Pangasinan, samahan namin kayo? At yung sa mga gamit na kanino mapunta itong mga gamit. Wala naman po akong gamit, sir. Wala po akong bahay. Wala po akong ari-arian. Hindi naman po ako nagkulang na monthly na nagbibigay sa kanila ng pangbayad ng bahay, tubig, ilaw. Okay. Ngayon wala kang binigay sa akin eh.
Yun nga, hindi nyo maintindihan. Umuwi nga ako na wala akong pira. Sabi ko, itong buwan na pinastos to, mo na doon sa asawa mo, sakit-sakit pupunta sa Pangasinan, ikot kayo. Grabe. Para kayong mayaman. Para kayong dalaga na nag-honeymoon. Pero wala rin pala, may asawa ka na. Gago rin yung yan, wala rin yan. Di marunong maghanap ng walang asawa, walang pamilya. Siguro di marunong magpan yan. Manligaw ng walang asawa. Kaya gusto niya yung mga second hand. Ano po? Masaya na siya doon. Sir, hindi kita narinig. Ano po? Gusto niya yung mga Second hand, sir. second hand? Yung used. Ano yung kotse? Pinagtawahan na. Sandali lang, sir. Sir, Nagtawahan. nagpapatawa ka ba, sir? Bakit mo hinahaling tulad sa kotse? Yung Second hand. pinagtawahan lang naman sa kotse, sir. Pag pinagpak na hinipo-hipuan, kahit parang manok, hipo-hipuan mo, pag nagtawa ka, natakbo, mamatay ka na kung gusto niya. Ganun, sir. Anong second hand? Third, eighth hand? Siguro. Sir, siguro, pwede po hand. magtanong. Hindi. Yes, madam. May gusto po akong malaman sa kanya yung birth certificate niya po na isa. Aha. Ano ibig sabihin mo, ma'am? Kasi, nung kinasal po kami, may anak na po kami, may hinahanap po siyang isang birth certificate doon sa mag-anak niya po sa San Nicolas. Ano po yung birth certificate na yon? Hindi ko po alam kung may rehistrado siyang unang birth certificate o kasi yung pragata po, stepfather lang po niya yun. Okay, hindi ko na po papakikialaman yung birth certificate. Ano po? Ang maliwanag po dito na rehistrado po inyong kasal sa census. At yan naman po yung may pag-amin sa inyo. Therefore, saklaw po kayong dalawa sa batas natin na kapag ang isa sa inyo ay magdidemanda, pakikinggan ng batas kung ano yung gusto niyo mangyari. Doon sa isa na sa tingin ninyo ay hindi gumagawa ng tama. In this case, kayo po yung pwede niya idemanda. Itong si Sir Henry kanina pa naiyak. Sir, ba't iyak kayo naiyak, sir? Kayo ba'y naiyak dahil hindi kayo naka-jackpot? Di, sir, kasi hindi ko naman kasi alam, sir, na ganito pala na hindi pa sila hiwalay, sir, na Okay. Ayun dahilan kung ba't ka umiyak kasi hindi ka pala naka-jackpot. Yung sinasabi ni sir. hindi, sir. Okay. Kasi, sir, masakit naman sa damdamin, sir, na umasa ng tao na Okay. Sir, kausapin mo si madam. Kung anong pong gusto mo sabihin. Kasi kanina ka pa hindi umimik, sir. Kausapin mo si madam. Sige, sir. Yung mikropono ni sir. Sige. ang dama ko kanyang gawin. Tagalogin mo, sir, para makaintindi po tayo. Kasi tinatanong ko sa sir Oh, kung talagang hindi sila kasal, sir. kasal po sila. Ngayon, sabi mo sa kanya, sir. Ano pong desisyon niyo, sir? Sir, pakibilisan lang. Ano pong desisyon? Isipan ko na lang, sir. Pag-isipan niyo po. Okay. Kasi po, sir, nagsinungaling po ako noon na sa kanya. Kasi siya po yung nakapagpabago sa akin. Nung niligawan po niya ako, sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, sasagutin kita pero wag kang umasa na mamahalin kita. Kasi dadagdag lang kita sa koleksyon ko, sabi ko sa kanya. Sinabi niyo? Kasi bata ka pa. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, sige gawin mo, pero seryoso po ako. Sabi niya, ganon. So inamin mo sa kanya na idadagdag mo siya sa inyong koleksyon. Opo. Kumbaga trophy. Opo, yung paglalaruan lang po. Tapos Paglaruan mo lang siya? Opo. Oh, at Tapos- naging honest ka pala. Opo. Tapos sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo yung Facebook account ko. Sige, Oh. bigay mo password. Tinignan niya po na marami po talaga ako Lalaki. mga kachat na mga boyfriend. Oh, boyfriend. sandali Tapos, lang. Mr. Henry, huwag ka nga mag-inarte dyan. Sinabi pala sa'yo ni ma'am na gagawin Pero- ka lang niyang koleksyon. Isasama ka niya sa mga koleksyon niya, sa mga trophy niya. Tapos, ngayon, iyak-iyak ka. Honest Pero pala ang si alam madam. ko lang, sir, Ha? yun lang ang nalaman ko, sir. Oh. Ang tinatanong ko, sir, noon sa kanya, kung hindi sila kasal, sir. Hindi, sir. Regardless kung kasal o hindi, the fact na sinabihan ka na pala ni madam na isasama lang, sandali lang, magting ka sa akin. Teka muna, nagsisinungaling kayo. Sinabihan ka na pala ni madam na ko pa yung baga kayo. siguraduhin mo lang na dahil ako ay maraming lalaki at marami akong nangungulekta ko ng mga lalaki at isa ka lang doon sa mga kolekta ko. Kung ayaw maniwala, tingnan mo yung Facebook ko.
Sinabihan ka na pala. Tapos- You've been warned. Tapos nung nakita Winaningan po, ka na pala ni ma'am. Eh, ginusto mo pa rin siya. Oh. Hindi ba, sir? So, wag mo sisihin si ma'am ngayon. Hindi pwede. Parang sisihin mo pa siya. Iyak ka pa dyan. tapos yung nakita na niya po yung Facebook namin, isa na lang po yung ginagamit namin sa Messenger Oh. saka sa Facebook po. Tapos lahat po ng mga sabi niya sa akin, kung mamalin mo ako, magbago ka, ibablock ko lahat to. Okay. Sige, bahala ka. So, dahil po sa inyo, dahil po sa kanya, nagbago kayo. Opo. Maluwag po ang uman, hindi ka po Okay. pwede kang gumawa ng Okay. katarantaduhan. Ganito na, Pero seryoso hindi na ko to. nagawa. At least, hindi ka nagsinungaling sa kanya. Opo. Sinabi mo yung totoo. Opo. Kung gugustuhin ka niya o hindi. Opo. Pero sa kabila nung gusto ka pa rin niya. So, wala kang karapatan ngayon, Sir Henry, na mag-inarte na hindi ko alam Naamin ko yun, sir. Pero yung kwan, sir, ang tinatanong ko nga nung... kung kasal o kwan, sir, hindi. kung kasal Kasi nga o pwede hindi, kayong sir. balikan at pwede kayong madimanda O, nitong si... yun ang tinatanong ko, sir. Kung kasal sila o hindi sa asawa niya noon. Eh, hindi naman sinabi sa akin, sir. Pero sir, on top of that, kasi kung ako si lalaki, sinabihan ako ni babae, pasensya ka na, gagawin lang kita isa sa mga koleksyon ko. Doon pa lamang, turn off na ako. Kahit siguro ano pang kaganda ng babae niya, kahit na siya pa'y double Miss Universe pang title niya. Pag sinabi, hoy, ikaw ay kasama lang sa mga koleksyon ko ha. Ano mo sabihin naman netizen? Sige. Collection, my God, parang ang gandang-ganda naman ni ate girl. Iwan mo na. Bata ka pa, marami ka pang mahanap dyan na mas Hindi, nagmamahalan nga silang dalawa eh. Okay, sabi po, Lara Garcilian, oh my God, ang ganda ni ate. Word of the day, collection. Teka muna, alam mo, eto na lang ano. Sir Henry, tingin ka sa camera. Collector's item to si... alam mo yung collector's item? Tingnan mo, si Sir Henry. Andres. Huwag ka tawa-tawa dyan. Kay, ito si Kay, tawa ng tawa kanina pa. Hindi, collector's item ano? Ha? Yung bang pwede i-collection. Anyway, seryoso na lang. Pag-ayusin ko na lang po kayo sa barangay, madam. At doon magpirmahan na lang tungkol doon sa child custody. Na, sir, paano ba yun sa bata, Sir Roberto? Anong desisyon nyo sa mga anak nyo? Ilan bang anak nyo, madam? Bali po, 4, namatay po yung isa, yung may Tatlo na hydrocephalus po. Yung, Minor ho ba yung tatlo? yung isa po, may asawa na po. May So, anak wala na. Dalawa na lang po. Yung minor? Opo. Ilang taon po yung dalawa? 15 po at saka 13. Ay, pagpipiliin pa po mga yon. Opo. So, sa tingin niyo po, pipiliin ba kayo? Nagdadalawang isip po yung mga bata kasi kachat ko po sila. Ayaw po, pag kukunin ko po sila, ang sabi nila, sinong mag-aalaga sa amin yan, iaalis ka din mama. Dito na lang po kami. Tapos okay. ayaw po namin masira yung pag-aaral namin. Saka dati po, sinasabihan ko sila na kasi ayaw nila sa papa nila. Bakit? Iniwan din po kami noon kasi. May kasalanan ka rin pala, Sir Roberto, nang iwan ka pala ng panahon. Tapos, nang maliliit po yung mga bata, nasa Laguna po siya nagtatrabaho, nasa Pangasinan po kami. Tatawagan ko po siya na uwi ka kasi may sakit yung mga bata. Sasabihin niya, kung mamatay, di ihukay mo. Okay, sige. May kasalanan din si Sir kahit papaano. Sir Roberto, Sir, Hindi po ako naging masaya sa kanya. Wala pong kasayahan nung nagsama kami. Puro po hirap. okay. Ang gusto po ni ma'am, sige ma'am, pagbibigyan na lang kita. Pero ito ma'am, itong pipirmahan ninyo na wala nang pakialamanan, formality lamang po ito, wala po itong visa. At any moment, nagbagong isip ni Sir, bali wala. Pero formality lang, para meron kang paghawakan ng papel, I don't know, for whatever purpose it may serve you, na nagsasabing, hindi ka nang pakikialaman ni Sir sa kung ano man yung gagawin mo. Okay? Tama, Sir? So, sige, sasamahan po namin kayo sa Pangasinan. Pag-ayusin namin kayo na sana mag-usap kayo na maayos at pag-usapan nyo yung inyo bang walang pakialamanan. Wala po kasi akong uwian sa Pangasinan, sir. Hindi, sasamahan po namin kayo. Kami humamamasahe sa inyo. Mag-hotel ho tayo sa Pangasinan. I'm sure Yung may mga anak ko po nasa Laguna po. Dalawin po natin yung mga anak mo. Para Kasi makausap nung mo yung mga anak Monday mo. po, lumaw- Sige po ma'am, mag-news muna tayo. Gawa tayo ng paraan na para makita mo yung mga anak mo. Sir Roberto, nasaan ka ba ngayon? dito po ako sa Laguna, sir. Okay, sige, Laguna pala. Sige, pupunta po kami dyan sa Laguna. Mag-usap kayo ni Mrs. at kakausapin ni Mrs. yung mga anak nyo. Okay, sir? I-schedule natin Kay. Saan si Kay?
schedule natin this weekend. Ito pong Sabado, ma'am. Okay sa'yo? Okay po. Sige po. Darating tayo dyan, kami dyan, Mr. Fragata, sa Sabado. Okay? Isama mo pa ba si Sir Henry? Hindi na. Sir Henry, sasama ka ba sa barangay? Ba't ka umiyak na naman, sir? Mag-usapan na lang namin mamaya. Okay. Ha? Mag-usap na lang. Oh, sige. Tama lang naman. Sige. Okay.